Oo, kasi naaawa naman daw po ang Diyos doon sa nagbabalik at nagsisisi, Brother Eli. O, tama yun. Pero hindi balik-balik. Hindi sadya-sadya ulit balik-balik. Kasi pag sinasadya mo na ang kasalanan, kaya nga itinitiwalag, sinasadya, wala nang haing natitira pa. Eh, babaliwalain mo ba yung talata na yun, ano? 10:26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kita mo, pagka sinasadya na, wala nang haing natitira pa. Paano mo ngayon tatanggapin yung sumasadya na sa pagkakasala, di ba? Ulit-ulit na. Talagang kriminal na sa paningin ng Diyos. Wala nang haing natitira. Eh sila, nagdagdag ng hain. Eh wala nang hain para sa Diyos. Eh sa kanila may hain pa. Kasi mag-aabuloy pa uli yung pagtinanggap. Ayan pala, Brother Josel. Interesado pala sa paksasaraning debate. Eh, ba't hindi tumawag nung oras na yon? Di ba, Brother Josel? Alam mo, ang sinasabi nga nila, napakinggan ko din, hindi sila tatawag dahil ang mangyayari daw, yan ay magiging debate sa telepono. Ay, bakit naman tumatawag ka, Ray? Oo, gusto mo tumawag ka at i-on the air ka namin sa running debate. Wag doon sa tinatawagan mo lagi, si Bradnell. Tumawag ka sa running debate, wag sa cellphone. Gusto mo sa running debate. Tingnan natin kung paano mo ipaliliwanag yung sinabi mo noon at sinabi mo noong nandito ka sa amin at yung sinabi mo na sinasabi mo naman ngayon. Kasi ang una mo munang linisin dapat, yung iyong pinagsasabi mo, laban dyan sa iglesia, binalikan mo. Di ba? Ganun lang naman yung kapatid na Willie. Hanggang hindi mo naklaklaro yan, ang binasa ni Brother Eli kaninang talata, yung nagkakasala ng sinasadya. Eh si Ginoong Ismael, hindi mo lang naman nagkasala ka ng sinasadya, lumabang ka talaga. Takot nga sa'yo nung nasa panig ka pa namin eh. Di ba hindi ka naman hinarap? O, di ba? Ngayon, bumalik ka dyan, o ay ditignan naman natin sino naman ang inyong ihaharap dyan. No? Di ba ganun lang naman yan, kapatid na Josel, ano? Kaya sila, sa bagay, alam mo, si Cabularo, nasabi po niya, Brother Eli, talaga naman daw, pagka magtitiwalag, yun muna, pinagpapaunahan muna, yung ititiwalag, at pinag-aaralang mabuti, yung kanyang nagiging kaso, halimbawa, at pagka talagang proven, ititiwalag, yan ay masama talaga. Eh, ang problema sa kanila nga, after na itiwalag ang tao, yun daw namang pagbabalik ng tao para magsisi at magbago, eh hindi raw yan tinututulan ng Diyos. At naaawa daw ang Diyos doon. Brother Eli, meron po bang mga batayan tayong maipapakita na hindi lahat ng sinasabi nilang nagsisisi at nagbabalik loob pinatatawad at kinaawaan ng Diyos, halimbawa? Hindi. Ang Diyos kasi, Diyos ng awa di ba? Opo. Pero hindi lahat kinakaawaan ng Diyos. Pag may pag ikaw tinerminuhan na ng Bibliang masama, aba, hindi naaawa ang Diyos sa masama, kapatid na Josel. In the final analysis, Opo. Baka na naman tayo pagkamalian. In the final analysis, ang Diyos hindi maaawa sa masama. Pakinggan mo sa 19:2 ng ikalawang kronika. Ito po ang sabi po sa talata, ikalawang kronika, 19:2. At si Jehu na anak ni Hanani na tagakita ay lumabas, na sinalubong siya at sinabi sa Haring Hosapat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yaong mga napopoot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito ay kapootan ang sa iyo na mula sa harap ng Panginoon. Kita mo, ayaw ng Diyos matulungan mo yung masama yung napopoot sa Diyos. Po. Ang Diyos ang mapopoot sa'yo pag naawa ka sa masama. Brother Josel. Paano ngayon yan, Kabularan? Semplang naman yung pangangatwiran ninyo, kayo ni Karen Hindi pala tama yung ginagawa nyo talaga. Patunayan nyo na yung natiwalag na pagka nagbabalik loob at sabi nyo na nga kaya natiwalag, napatunayang masama at heinous crime yung ginagawa Correct. Kagaya ng ginawa nila. Ay, pagka-heinous crime sa Diyos, Brother Joseph, kahit anong pagsisisi, di ka na makakakita ng lingap. Pakinggan mo sa Ebreo, ganito sinasabi. Ito po ang sabi po sa Ebreo, ito po'y nasa 12,
at ang talata po ay 16. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Kita mo? Ano pa ang pagsisisi? Hindi na siya pinatawad ng kanyang ama. Na si Isaac, ano? Dahil heinous crime yung ginawa niya, mabigat na kasalanan yun eh. Yung pagbibenta mo ng tungkulin, Brother Joseph. Oo. Eh, yung mga itiniwalag ni Mr. Manalo, hinalay ang kanilang tungkulin. Yun ang nasa circular eh. At nandadaya pa sa naglalagay ng okay, tapos tinanggap pa. Apo. Di ba? Kaya alam mo, Brother Joseph, kung strictly biblical, walang katwiran dyan ng iglesia ni Manalo na yung mga mortal na kasalanan, itiniwalag na tatanggapin mo pa uli. Mortal na, ha? Mortal na nga, ibig sabihin nun, kamamatay na yun. Ni ipanalangin, bawal nang ipanalangin yun. Tapos tatanggapin mo pa uli. Labag sa Diyos yun. Yan. So, kinakain nila yung kanilang mismo sinabi. At sila mismong dati, matapos itiwalag yung mga tao, yung mga miyembro naman nila, pinagbabawalan nilang kaawaan man lang yung mga taong itiniwalag na yan, Brad Danny. Pagkatapos naman, afterwards, makikita mo Huwag daw papapasukin man lang eh. At papautangin, huwag papapasukin sa bahay-sambahan, di ba? Sabi na. Oo. Tapos magiging writer pa. Oo. Tapos, writer pa ng pasugo uli. Ang aking analysis ko, isang malaking kapaimbabawan yun, kapatid na Josel. Dahil Kasi may mga nuknukan ng kaipaimbabawang mga tao sa mundo. totoo po yun. Yun ang paratang nila sa atin eh. Ang basa ko naman po doon, Brad Josel, doon sa kanilang ginawang pagtanggap doon, pabalik-balik na pagtanggap doon sa mga itinitiwalag. Sundan natin yung kanilang sinasabing kaya itinitiwalag ay taong masama, gumagawa ng masama, at kaya tatanggapin muli. Anong dahilan, kapatid na Josel? Ba't tatanggapin muli? Huwag mo naman sabihin nagbago. Dahil kung nagbago, nung nasa inyo pa masama, nung inyong itiwalag, nagpakabuti. Pag tinanggap niyo uli, sasama uli yan. Di ba, kapatid na Joseph? Mabuti pa, huwag nyo lang tanggapin at hayaan mo nang manatiling mabuti. Di ba ganun lang? Kaya nga nasa inyo, sumama, itiniwalag. Yun ang rason eh. Bakit noong nasa labas, tatanggapin mong uli? O kaya mo lang tatanggapin muli, hindi naman talaga nagpakabuti, kundi gagamitin nyo lang na tagapagsalita laban sa palatuntunan ng dating daan at kay Brother Eli, kapatid na Joseph. Di ba? So, sige abangan na lang namin. Tingnan natin kung ano naman isasagot mo dyan sa bahaging yan. Na ang pangalang Kristi, pangalan ng Diyos. Opo. At ikaw, Karen, Tingnan natin. I-counter niyo yung sinabi ni Brother Eli at mga batayan na ibinigay ni Brother Eli sa Biblia dito sa usaping ito. Samantala, kami po'y kapos na sa oras. Kailangan tayong pansamantala magpaalam muna. Attorney Basal, Magandang umaga na mga kababayan. Umaga na pala. Sa ulitin po.